Hello. Yun. Maliwanag na po ba? Malakas ba? Masyado bang malakas? Okay lang? Okay, basahin po natin. Exodus 20 verse 4. Ready now, read. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath. Let's pray. Salamat po Lord God sa iyong kabutihan sa amin sa nakaraang isang linggo at sa panibagong Sunday, panibagong kakataon, privilege sa kami po ay makapanambahan. Linisin niyo po kami Panginoon sa mga kasalanan, patawad po sa mga nagawa namin mali sa iyong harapan at bigyan mo rin po kami Panginoon ng kakayanan at biyaya na magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Bless niyo po ang aming pag-aaral, kayo po ang siyang maitaas at patuloy po kayong patatagin at palagay sa pananampalataya para sa iyong kapakinabangan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng iyong Panginoong Hesus. Amen. Pwede na pong maupo. Pwede na pong maupo. Yun. Good morning everyone. And I find it hard to English in different language aside from to our visitors. Please pardon because from time to time I will be using Tagalog. Is okay for you? Okay, thank you po. And sa mga kapwa ko Ilonggo, ayan, tuloy na natin. Alam ko naman na sa biyaya ng Diyos ay masaya kayo sa kabila ng pakikibaka sa sangkatauhan sa mundong ito. Tuloy na natin after ng salvation, napag-aralan natin yung assurance of salvation and then water baptism. Now we are going to discuss through God. Through God. Lesson number 4. Lesson number 4 na po tayo. Dito po sa ating binasa, sinasabi kasi dyan na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay siyang totoong Diyos. He is the true God. At hindi yung mga graven images. Doon sa Exodus 20 verse 4, ang Diyos na nasa langit, tinutukoy doon, no? Pangalawa sa 10 utos ay ang huwag sambahin ang mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Pag binasa natin dito, lahat ng, sabi dito, unto thee, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So, tinutukoy po dyan lahat na. Alam niyo pag sinabing anything that is in heaven above, isipin niyo na lahat ng kaya niyo isipin na anything that is in the heaven above. Pagka naisip niyo na lahat ng gusto niyo isipin, isama niyo yung image ng Diyos. Yung image ng Diyos, whatever kind of imagination you can do to imagine the image of God. Amen. Tapos ilililok mo, you're going to, ano ba yun? Curve, or if you are a sculptor, then gawin mo, do it, pero hindi pa rin yun tatapat sa tunay na Diyos. Diba? So, sukdo lang ang iyong gawin yung image na naiisip mo. Hindi pa rin. So, pinag-usapan natin dito ang tunay na Diyos, the true God. Siya ay nasa langit. Kaya nga, dito sa ating lesson, makikita natin na hindi nararapat na sambahin ang mga bagay na gawa ng kamay ng tao. No? At ang tunay na Diyos na ating sinasamba ay nasa langit. Amen? So, wala dito sa lupa o wala kahit sa loob ng bahay nyo, wala yon. So, tagal namang lumabas ng aking lesson. Sabi dito, itong
Diyos na ating sinasamba ay nasa langit. Siya ang tunay na Diyos. At dito rin sa letter B, kung makikita niyo dyan sa lesson, ang tunay na Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang ibig at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga sabi dyan, kung makikita natin yung Psalms 115, verse 3, makita natin dyan, 115, verse 3. But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath blessed. Their idols, mamaya, tutuloy natin yan dyan, ano? He hath done whatsoever He hath blessed. And then, dito sa number 2, ang mga Diyos-Diyosan ay mga nililok ng kamay, ngunit sinasamba. Itutuloy natin to, pero along the way, mapapagsama-sama natin yung pinakabuod ng ating lesson. So, doon sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dito naman sa number 2, ang mga Diyos-Diyosan ay mga nililok ng kamay, ngunit sinasamba. Kaya nga, wala pang sino man ang nakakita sa Diyos, kaya walang makakapagpatunay ng mukha ni Jesus. So John 1:18, katulad ng sinasabi rito, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. And then do sa letter B, hindi sinasangayunan ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sa Psalms 115, verses 4 to 8, makikita natin dyan, no? Their idols are silver and gold, and work of men's hands. So, dito po sa Psalm 115, kung babasahin natin lahat yan, alam natin na they have mouths but they speak not, eyes have they but they see not, they have ears but they hear not, noses have they but they smell not, they have hands but they handle not, feet have they but they walk not, neither speak they through their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in Him. Ito pong Psalms 115, pag tiningnan po natin dito, yung sumulat nito ay merong malakas na paniniwala, confident siya na ang Diyos na ating sinasamba ay true God. Di ba? True God. Kaya, pagka sinam up mo yung, if we place ourselves sa panahon na yon, in that time, makikita natin yung confidence ng mga mananampalataya noon na sila mismo ay buo ang pananampalataya nila sa sinasambang Diyos, tunay na Diyos. Di ba? So, yung message dito, pagka inilagay mo sa tatlong kaisipan, number 1, honor the Lord. Pag tinignan natin yung Psalms 115 at pinag-usapan yung tunay na Diyos, dito makikita natin yung tatlong idea. Una, honor the Lord because He alone is God. Kaya nga hindi mo sasambahin yung iba, ang Diyos lang. Kasi siya lamang naman ang Diyos. And number 2, trust the Lord because He will help you. Doon sa verses 1 to 8, verses 9 to 11, makikita natin dyan, O Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. So, trust the Lord because He will help you. Sabi nga dyan O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and their shield. Naranasan nila yon. Sila ay tulungan ng Diyos at maliwanag doon na He alone is God. So, trust the Lord and then praise the Lord because He is worthy. Sa verses 12 to 18, makita natin dyan yung kanyang katangian na siya ay dapat sambahin. Diba? So, dito po sa John 4:24, tingnan natin dyan sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Wala yung aking lesson. Anyway, ito po, buksan natin sa sinasabi din dyan na, ito. God is a spirit. So, muli, ini-stress o ini-emphasize ng kaisipan
ng kung ano yung nature ng Diyos, God's nature or yung kanyang being, God's being as spiritual. So, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Si John mismo nagsabi dito ng tatlong description ng Diyos. Siya ay spirit, siya ay pag-ibig, sa 1 John 4:8, and liwanag siya. He is light sa 1 John 1 verse 5. Yung spiritual being ng Diyos ay nagpapatunay na siya ay invisible. Invisible body, di ba? Parang wala naman siyang body, pero meron siyang body, pero invisible. God is a spiritual being who is invisible and without a body. He is a divine person who reveals Himself in perfect intellect, emotion, and will. He is the source and personification of all material and spiritual life. He is self-existent. He is eternal in relationship to time. Eternal. Wala namang makakasabay sa sino man sa atin pagdating sa panahon, sa oras, di ba? Siya lamang yon. He is eternal in relationship to time. He is unlimited in relationship to the immensity of space. He is immutable in the nature. He is the unity of all existence, and He is consistent in His being. Di ba? No other God na magiging yung mga gods na graven images, hindi nila kaya to. So, ito talaga ang Diyos na ating sinasamba. And then, He is consistent in His being. That is, He corresponds in actual fact to His nature and attributes as they revealed to us. Habang tayo nagpapatuloy sa buhay Kristiyano, simula nung ating tanggapin si Kristo, tayo ay nakaranas ng pagkilos ng banal na Espiritu at nakikita natin yung pagka-Diyos niya sa atin, bagamat kulang pa yung ating kaalaman, pero habang nagpapatuloy tayo sa buhay Kristiyano, araw-araw nakakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos na nagpapatunay na ang ating sinasambang Diyos ay tunay, di ba? Di ba? So, praise God. At miski doon sa mga panahon ay kayo nag-iisa, kapag ikaw ay may meditate sa Word of God, lalong nare-reveal sa iyo ang karakteristik ng Diyos o yung pagka-Diyos, di ba? Yung tunay na Diyos na ating sinasamba. So, ang mga Diyos-Diyosan ay mga nilulok ng kamay, ngunit sinasamba. Pero tayo ay sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. So, hindi sinasangayunan ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya nga, yung mga idols na yan ay hindi natin ginagawa. Pero salamat sa Diyos, no? Kasi dati naman, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan di ba? Ako, naniwala pa nga ako sa anting-anting Totoo yun. Hindi sa, nakaranas akong magtiwala sa Latin. Kung ginagamit ko pa yon, kung sino magustuhan ko dito na paangatin sa upuan, papaangatin ko. Joke lang yan. Pero yung Latin words ay talagang naranasan ko yun. Kaya salamat sa Diyos at binago ng Diyos. Natagpuan tayo. At ang ating sinasamba ay tunay na Diyos, the true God. So, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay parusahan sa impyerno ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung alam nyo, kahit na tayo ay ligtas na at kahit matagal na tayong mananampalataya, pag hindi tayo nagpatuloy sa Word of God, may possibility rin na mapahapay ka doon, di ba? Totoo naman Meron kami, si nanay, merong bagong kasambahay. Taga Quezon ay yung kasambahay niya. Tapos sinirang ko nung isang gabi, dalawa sila Binigyan ko pa ng gamot dahil nasakit daw ang ulo niya, binigyan ko ng sari doon. Tapos nung binisita ko kahapon, sabi niya, galing siya daw doon sa kapitbahay namin at nagpatawas. So ibig sabihin, kahit paanong gawin mo sa buhay Kristiyano mo at hindi ka mananatili sa Word of God, kung hindi ka man lumapay doon, doon ka pa rin mariroot ka doon. So hindi dapat. Kaya nga, ang
isa sa dahilan kung bakit ang tao ay mapaparusahan sa impyerno ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dito sa Revelations 21 verse 8, alam natin dyan na kahit hindi ako magsalita, alam ko, nabasa nyo na eh. Nabasa nyo na, yung iba nga natapos na agad eh. So, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters. So, isa dito, ang mga dahilan kung bakit ang tao ay mapaparusahan. Kung tayo hindi nakakilala sa Panginoon Diyos, kasama tayo sa mapaparusahan. Di ba? Nakaranas din kayo na magdala ng Diyos-Diyusan tapos sasayaw pa sa di ba? Sa kalsada. Para lamang makita ng mga nanonood na ikaw ay parang sumasamba. Pero bukod sa fearful, unbelieving, abominable, murderers, yung idolaters, isa yan sa mapaparusahan ng Diyos sa papunta sa lake of fire. So, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. So, dito sa verse na to, makita natin na nakita natin dyan na yung mga makasalanan who have shown their rebellion against God by their lifestyle of sin. Ito nga pala, kahit mananampalataya na, meron pa ring, ang tawag doon? Sumasideline sa mga ganyan, di ba? Totoo ba yon? Yung minsan nagkakaroon ka pa ng panahon para magpahalaga doon. Hindi mo namamalayan, parang pinahalagahan mo lang yung kasama mo, pero dahil yung kasama mo ay, halimbawa, namiesta ka. Di ba? So, nakikijoin ka lang. Tapos nung dumaan yung parada, yung karakol, sumama ka na rin, di ba? So, pero sa biyaya ng Diyos, malalaman natin na mali na pala yung ating ginagawa, di ba? Pero, yung katotohanan that sinners who have shown their rebellion against God by their lifestyle of sin have already been cast into the lake of fire. So, yung second death, ito yung patutunguhan ng tao na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Doon sa 1 Thessalonians, sabi diyan, for they themselves shew up us what manner of entering in we had unto you. Sana yun. And how we turned to God from idols to serve the living and true God. Ang tunay na pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ang magpapalaya sa tao mula sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Di ba? Kung hindi tayo tumanggap sa Diyos bilang ating tagapagligtas, ay andun pa rin tayo. Di ba? Lalo na yung mga single. Di ba? Ako, nag-expose din ako sa sa simbahan, kasi nga Rizalista ako, tapos nag-expose ako sa Katoliko kasi meron akong nagustuhan doon na magandang, sa tingin ko maganda. Pero, ang nangyari doon ay walang kalayaan, nandoon ka pa rin. At sa totoo lang, if you did not receive Jesus Christ, if it was not by the grace of God, we are still under the bondage of this idolatry. Di ba? So, dito po, makikita natin na, saan ba yun? Sabi dito, ang nangyari kasi sa atin, from themselves, sabi dito, and how you turn to God. Yung word na ye turn, ito ay nagpapahayag ng ating conversion, di ba? Parang ye turn, it describes our conversion, which is both positive to God, di ba? And negative to our sin. So, yun ang nangyari doon, from idols. We were turned negative from idols. So, dito sa susunod na dito sabi dito, that they abstain from pollution of idols and from, saan na ba yun? And how ye have turned to God from idols to serve the living and true God. Diba? So, yan yan.
serve. Dahil sa tayo ay na-convert, tayo ay tumanggap, tayo ay sumasamba sa tunay na Diyos. Sabi diyan, to serve, to perform the duties of, alam niyo yung pag sinabing magsilbi ka o ikaw ay mag-serve, parang ikaw ay slave, di ba? Slave ka pag sinabing ikaw ay mag-serve. Pero sa a bond slave was a person who had been sold to another, thus becoming his personal property. Alam niyo, pag ikaw ay may utang, tapos gusto mong bayaran sa magitan ng trabaho, alila ka nung inutangan mo, di ba? So, slave ka. Ngayon, ganun ang katatayuan natin, tayo ay slave sa Diyos. Pero, socially, this was a very undesirable condition. Pag sa buhay na ito, ikaw ay naging alila o slave, ay hindi maganda, di ba? Katrabaho ka malungkot, di ba? Maliban na lamang kung laging maraming pagkain. Amen agad eh. Tsaka hindi, kung maraming compensation. But, spiritually, being God's servant was a privilege. So, ito yung maganda rito. To serve, sabi ito, saan na yun? Thessalonians na yun. To serve the living and true God. So, being God's servant was a privilege. So, yun ang atin namang pakinabang. Di ba? Now, dito sa Acts 19 verse, asan yun? Isa sa pinagbabawal na gawain ng isang mananampalatayang hintil ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Diyan sa Acts 19, o Acts chapter 15 verses 19 to 20. Saan na yun? Nababasa niyo po ba? Pakibasa niyo nga po. Ready now, read. Amen. So, doon sa verse 20, ituloy po natin doon sa verse 20, pinapayuhan tayo na huwag magkaroon ng mga Diyos-Diyusan. Ay, nabasa na pala, no? Nabasa na. Sorry, hindi ko napansin. So, dito po, pinagbabawal na gawain ng isang mananampalatayang hintil ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sa magitan ng pagtubos sa atin, tayong mga hintil, ay yung pagtubos sa atin, hindi tayo under sa batas. We are not under the Mosaic law. But, sabi dito, there are 4 restrictions na iniatang sa atin. These are not the usual 4 prohibitions preached during yung mga mananampalataya noon ay pinagbawalan sila na sumamba sa Diyos-Diyusan. At sa mga mangangaral noon, kung sino man yung mga mangangaral na kanilang sinusunod noon, sila ay napaliwanagan din sila, pero ang prohibitions na ito ay hindi basta lamang para sa kapakanan noong preacher, kundi para sa mga mananampalataya. Kaya nga, kung titingnan natin, bagamat ito ay mga Jews and Gentiles, pero ang tinutukoy dito ay mga hintil, kung tayo ay nasa panahong yon, o kung yung preacher kung tayo nabubuhay doon at ngayon tayo sama-sama, ganon din yung sasabihin sa atin na ipinagbabawal sa ating mga hintil ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga yung tunay na Diyos, siyempre, dapat tunay na pananampalataya. At ito, mali yung manampalataya ka sa Diyos-Diyusan. Dito sa kalalagayang ito, ito ay tayo sa ating pangaraw-araw na buhay. Kasama dito yung ating religious, moral, and physical purity. Pagdating sa usaping Diyos-Diyusan. Intindihan niyo po ba? So, yung concern po dito is yung primary element is separating yung ating buhay sa buhay na hindi pa mananampalataya. Di po ba? So, these principles did much to remove offensive practices without establishing legalism. So,
pagka kasi ikaw ay mananampalataya na, tapos gumawa ka pa nito, pagsamba sa Diyos-Diyusan, parang nakakagawa ka lagi ng offensement sa Diyos. Di ba? Parang offending yan eh. Ngayon, hindi na parang, totoo naman nakaka-offend yan. Tapos, kung makikita ka ng kapwa mananampalataya mo, siya din ma-offend sa'yo, di ba? Minsan yung ating buhay, yung religious, yung ating practices, miski yung, pag sinabi ko sa purity, kasama na rito yung mga standard eh, di ba? So, pag nakakita ka ng isang mananampalataya na against, parang hindi, against sa doktrina ng mananampalataya, parang ikaw din na-offend, di ba? Halimbawa, bumisita ka sa kina Brother Teng, halimbawa, nasan ba si Sir Teng? Yun. So, siya ka na, Sir, ikaw lang ang kaya kong ihalimbawa eh. Tapos pag bisita mo sa kanya, naka-short siya. Parang nakaka-offend, no? Hindi nakaka-offend yung short, yung peklat nakaka-offend ron. pero ibig sabihin, yung makakita ka ng taong sumasamba sa Diyos-Diyusan, di ba? Offend, ano yan? Hindi mainam sa harapan ng Diyos yan. Kaya nga, tayo, sabi nga dito, but that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols. So mga pollutions yan eh. Araw-araw naman meron yan. Araw-araw meron yan. At papalakpakan ka sana namin eh. Mabuti mamulat ka. Pagka pala merong inaantok, huwag kayong mahiyang matulog. Huwag kayong mahiya. Tulog kayo. And from fornication. Amen. But that we write unto them, sunod na tayo, dito na tayo. Pinapayuhan tayo na huwag magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. So, sa 1 John 5:20 hanggang 21, ito, magtatapos na tayo dito. Amen? So, 1 John 5, verse 20 to 21. Ito natin dyan. Pakibasa nga po. Ready now, read. Amen. Pag binasa mo yan, sisiksik na sa isip mo, ipauunawa sa iyo ng Diyos yung assurance na meron ka. Di ba? Meron ka agad yung meron ka agad dyan, makikita mo yung final note, yung message dito is the assurance. The note of assurance, bilang mananampalataya ng Diyos, despite the majority of humanity living in the power of Satan, napakaraming gawa ang kaaway, no, na naghahadlang sa ating pananampalataya. Sa kabila nito, yung pagsamba natin sa tunay na Diyos, tayo ay nakakapagpatuloy. 'Di ba? Sa biyaya ng Diyos, kaya nga ang Diyos mismo, si Kristo mismo, Christ has come, He has imparted spiritual insight. Kaya thus we know Him because He has made Himself known. Nakilala natin si Kristo, di ba? At sa pagpapatuloy natin, nakikilala natin siya. He is the true God. He has made Himself known and are in Him because He has claimed us. Kanya na tayo di ba? This is the true God. Yung mga Diyos-Diyosan ng mga graven images yan, hindi niya tayo kayang angkinin, di ba? Hindi. Pero ang Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang Diyos na nagligtas sa atin, He is the true God. He has claimed us. Wala. Kahit pa sabihin mo sinong tao dito, naisip ko lang yung mga lugar na sobrang dami ng mga spiritism, yung mga India, yung mga kung saan nandoon yung mga missionaries, yung mga lugar na napakaraming mga Diyos-Diyusan. Pag pumunta ka doon, parang nakakatakot, no? Diba? Parang nakakatakot. Tapos yung tao yun ang sasambahin. Noong dati ako, nakakahiyaman, pero nung ako'y hindi pa mananampalataya, binata pa ako nun eh. Pag nakakainom ako, doon ako natutulog sa tuklong sa simbahan ng Katoliko. Pagka beer ang ininom ko noon,
bumabaha sa sa upuan. Pag-uwi sa madaling araw. Kakahiya yun. Pero kahit nakainom ka, pag tumingin ka doon sa mga graven images, takot ka pa rin di ba? Parang kaya nga tayo pinapayuhan na huwag magkaroon ng mga Diyos-Diyusan. At hindi lang naman mga graven images ang Diyos-Diyusan di ba? Minsan tao, minsan yung kayamanan, minsan yung mga yung trabaho natin, minsan cellphone. 'Di ba? Kaya napakaraming gawa ang kaaway para tayo ay huwag makapaglingkod. Pero ganun pa man, yung true God, ito ay si Jesus Christ at siya ay maging si John, yung sumulat nito ay nag-conclude siya na yung affirmation ng buong pagka-Diyos ng anak ni Jesus mismo, di ba? With a ringing affirmation of the full deity of the Son. Ito yung mensahe sa atin ng tunay na Diyos. Amen? So, yung tunay na Diyos, napakaraming bagay o verses dito at pagkakataon para lalo nating makilala ang tunay na Diyos, pero salamat at ang ating sinasambay tunay na Diyos. Amen? So, I hope and pray na meron po tayong nadagdag sa ating pananampalataya. Amen. So, pray lang po ako. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli, Ama, sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyo, sa kabutihan niyo po. At patuloy niyo mo kayong bigyan ng privilege sa makapaglingkod at patuloy namin kayong makilala, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang kapurihan. Ito po yung aming dalangin sa pala ng Panginoon Jesus. Amen. Akin ba to?